No, lumalaban. Kinakagat niya yung kanyang sarili mga kaparmers. Oh. Isang makulimlim na hapon mga kaparmers. Nandito yung ating mga kambing. Ayan. Napakarami tayong kambing mga kaparmers. Yung ating kambing mga kaparmers sobrang ilap. Pinakawalan na naman mga kaparmers. Kung maiksi ang iyong pag-intindi ay magkakaroon ka ng kasalanan, pero nilalawakan ko yung aking pag-intindi sa may-ari na yan, kasi yung may-ari na yan siguro hindi nakapag-aral, kaya hindi sila nakakaintindi na yung kanilang kambing ay nakakadistroso ng ibang pananim. Hindi lang ako ang sumasakit ng ulo niyan, yung mga katabing mga lupa. Kasi kita nyo naman mga kaparmers, kita nyo yung mga tanim na saging natin inuubos. Marami mga kaparmers. Hayaan na lang natin yung mga taong ganyan mga kaparmers. Iniintindi ko na lang yan. Nandito na naman ako para, hala kaparmers, nahuli. Tindig yung aking balahibo mga kaparmers. Nandoon pa lang ako, nakita ko umaakit sa mainit. Ayan, dito pala yung salarin sa pagkamatay ng ating mga alaga mga kaparmers. Noong una akala ko wildcat, kaya napakatibay ng ating nilagay na tali. Kung tawagin dito ay bitik o balulang. Yan yung parang lubid na wire, yun yung ating ginamit. Pero sa pangatlong araw mga kaparmers, ginamit ko yung maliit na nylon kasi palaging natatanggal, pero wala nang namamatay mga kaparmers. Para siyang mayroong dinadaanan dito sa butas na yan. Tanaw ko dun, umakit sa net. Lumalaban mga kaparmers, lakas dito na tali. Ito pala yung salarin mga kaparmers. Ito pala yung salarin, lumalaban. Bababa. Grabe. Lakas. Noong unang araw na paglagay natin ng balulang or bitik, ito yung aking ginamit. Nangyari dito. Ito mga kaparmers. Ito ho ay napakatibay. Akala ko kasi kung tawagin ay wildcat o sivit. Tawag dito sa amin na garong o kamarin. Kasi pag kamarin mga kaparmers, umilo, napakatalas ng ngipin yan. Kung ordinary yung tali ang gagamitin, ay mapuputol lang. Pero matigas sa umadjust. Kaya pag titingin ko ng umaga, palaging natatanggal. Kaya siguro ito ang pinapasok ng bayawak mga kaparmers, kasi mayroon siyang amoy. Mas maamoy yung Peking duck kaysa sa ating heritage chicken. Yung kanyang ipot mas maamoy. Yung bayawak kasi mga kaparmers ay gusto nila yung mabaho. Ang kinakain nito ay mga mababaho mga kaparmers. Ito yung akin nilagay kasi since natatanggal ka agad, parang hindi natatalian, itong malambot na nylon. So ito na nga, success yung ating naging balulang. Tawag kasi dito sa amin pag ganyan lang, yung walang pumipitik, balulang. Pag mayroong pumipitik, bitik ang tawag. Grabe mga kaparmers. Tigas. Lumalaban. Ito sa loob mga kaparmers. Doon sa loob. Baka nakawala mga kaparmers. Pumasok. Napakatigas sa pugutin. Kumakapit yung kanya mga kuko.
Alis. Aha, mga kaparmas. Hindi ko nakita sa labas. Mayroon siyang pinatay isang kaparmas. Siguro, palabas na. Yan ang hirap nito mga kaparmas. Iwan ko lang kung mayroon pa itong kasama. Grabe mga kaparmas. Oh. Siguro palabas na ito. Pinatay na naman yung isa. Natanggal eh. Dito siguro dumaan kasi natanggal. Yung kanyang buntot lang pumapalo. Grabe mga kaparmas. Lumalaban. Dito na lang tanggalin natin sa kanyang tali. Doon lang, adjust. Kita ako. Nakakapanindig balahibo mga kaparmas. Parang nakakatakot. Ang hirap nito pag nakakagat mga kaparmas. May rabies ata to. Meron siguro itong binom. Ito yung sala rin sa ating mga alaga mga kaparmas. Nahuli din kita. Kinakagat niya yung kanyang sarili mga kaparmas. Oh. Ang hirap niyan pag nakakagat ay hindi siya bibitaw basta-basta. Grabe mga kaparmas, sayang ha. Laki pa naman ang kanyang pinatay. Palabas na siguro to. Umatake siguro kayo ng maulan. Pangatlong araw ata ngayon kung hindi ako nagkakamali. Simula nang pinatay niya yung 6. Grabe. Laki ng damage mo. Ito ilalayo natin. Papakawalan natin dun sa mas malayo sa tawid ng tulay. Ngayon dito sa mga probinsya mga kaparmas, meron pa naman mga kumakain ito. Pero nang nalaman ko na patay ang kanyang kinakain, para bang hindi siya magandang kainin. At itong mga wild animal na ito, endangered species na ito. Ang kaso nga lang, pag mayroon tayong mga alaga, nakakaperwisyo. Pag tayo naman ang pumatay sa kanila, ay kakasuhan tayo. Sa ganitong sitwasyon naman na siya ang dumayo dito at marami na siyang napatay, siguro naman absuelto tayo doon. At para safe tayo, mas mainam pakawalan natin sa wild doon sa kabilang ilog para hindi makabalik dito. Kung ibang tao man ang makakahuli nito, wala na tayo doon, labas na. So mamaya pagkatapos ko magpakain ng ating mga alaga, papakawalan natin. At kasabay ng pagpapakawala, ihahagis din natin doon sa ating pagkakawalan na lugar. Ito, maaaring kainin niya to or hindi na siya bumalik dahil matatakot dahil sa trauma na inabot ng bayawak na ito. Pero yung aking trauma, iwan ko lang kung iniisip niya yung aking gastos. Yung ating Peking duck, mura lang kung iisipin, 150 bawat isa. Yung araw-araw na sakripisyo, pakain sa ating mga alaga, yun po yung malaking gastos. Buti na lang, nahuli natin. Hindi ko talaga tinantanan. Naghunting pa ako ng gabi. Akala ko kasi musang o sibit. Kung tawagin dito sa amin ay garong or kamarin. O siya.
nalangay yung aking pagpapakain. Hindi sana ay tapos na ako sa pagpapakain sa ating mga alaga. Alis. Ayan yung ating problema. Nakakatakot mga kaparmers. Ito yung sinasabi ko ng mga predators na pwedeng pumatay sa ating mga alaga. Kasama na dyan yung sawa, wildcat o musang. Iba't ibang pangalan sa iba't ibang mga lugar. O siya mga kaparmers, itatali ko muna dito at mamaya yung pagpakawala sa kanya. Dahil kung uunahin natin to pagpakawala ay gagabihin tayo sa pagpapakain ng ating mga alaga. Sayang na naman mga kaparmers, ang laki pa naman ito. Yung mga alaga natin na manok nagtataka. Ayan o, ang lakas. Pag pinakawalan natin yung mamaya, karipas siya ng takbo. Hop, huwag mong gagalawin ha. Dexter ha. Alis. Si Jigger pala. Alis Jigger. Okay, Brad? Pakain muna ako mga kaparmers. Mag-aalas 6 na mga kaparmers. Kagagaling lang namin sa kabilang ilog. Doon sa lampas ng tulay, doon namin pinakawalan. Kung saan namin pinakawalan yung unang bayawak. Grabe kanina, napakalakas ng ulan. Basang-basa. Siguro mga 6 hours na ako nakababad sa basa. Hindi ko na naipakita mga kaparmers dahil mababasa yung ating camera. Dali-dali kami pumunta doon para i-dispose, pakawalan doon para makalaya naman mga kaparmers. Kasi kung kumakain lang tayo ng bayawak, baka ginataan na natin yan. Nang una, nung kabataan ko, kumakain ako ng bayawak. Pero nang tumagal, nalaman natin na mabaho yung kinakain yan. At nakarating na tayo sa mga city, sa mga yan, parang nakakadiri ng kainin. Pero sa totoo lang, masarap ang adobo sa gata, lalo na pag maanghang, pulutan, masarap yung bayawak. Pero marami pa rin ang kumakain sa ngayon. So ayun mga kaparmers, dahil alas 6 na, ako muna ay magpapahinga at makapagbihis. Iiwan ko muna si Brad dito, mamayang gabi babalik na lang ako dito. Shout out sa inyong lahat mga kaparmers, God bless po sa amang kayo sulok. Nasa Pilipinas man kayo, pero nasa abroad, ingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo, and God bless po sa inyong mahal sa buhay.